Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, sumiklab ang forest fire sa Sagada, Mountain Province. Ay sa uploader ng video na isang turista, napansin na niya ang usok habang namamasyal bago magtanghali kanina. Pero malayo pa noon ang usok sa tinutuluyan niyang hotel. Nang lumabas ulit siya bandang alas 5 ng hapon, lumaki na ng husto ang apoy. Ayon sa BFP Sagada, patuloy ang pag-aapula ng mga bumbero sa forest fire. Igan, 3 ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Pasig, Misamis Oriental at Batangas. Pasintabi po sa mga manonood, isa sa mga nasawi na pugutan sa salpukan ng motorsiklo at jeep. Saksi, si June Veneracion. Normal ang daloy ng trapiko kaninang umaga sa Amang Rodriguez Avenue sa Pasig City. Nang biglang sumalpok sa papalikong multipurpose vehicle ang isang motorsiklo sa lakas ng pagkakasalpok. Nagbistulang inihagis sa ere ang rider. Parang bomba. Pati nga ako napatras ako dahil sabi ko baka may bumabog pa In 12 years on my service, ito yung first time ko nakakita ng naiwan sa sawi. Base sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa lugar nang mangyari ang aksidente dahil wala pang traffic. Hindi niya asahan siguro na itong abansa ay kakaliwa kaya hindi na siya nakapag-react, makapag-preno. Sa tulong ng CCTV footage at mga saksi, may ideya na ang pulisya kung sino ang posibleng may kasalanan. From here pa lang, dumidiretso na siyang kumaliwa. So hindi na huminto yung abansa rito para kumaliwa pa ganun. Sabi naman ng isa sa mga kaanak ng driver ng MPV, hindi siya magbibigay ng pahayag. Nakahold ngayon dito sa Pasig City Police Station ang driver ng sasakyan habang inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa kanya. Sa jeep naman sumalpok ang isang rider sa Misamis Oriental. Dead on the spot ang rider na naputol ang ulo dahil sa insidente. Ayon sa Opol Police, walang suot na helmet ang rider na lasing umano. Ito na sa natabuan na nag-counterflow ang motor. Isulod siya sa linya sa jeep nga diha siya gaagi o nahitabo nga nagbangga sila ug maoy hinungdan natumba ang motor. Nagkasundo ang pamilya ng biktima at ang operator ng jeep. Nang operator ang sasagot sa pagpapadibing sa biktima. Ang driver ng jeep hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Batangas City, huli kamang pagbangga ng isang motorsiklo sa papatawid na babae. Patay ang pedestrian. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang panig ng rider. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, mula January hanggang October 2023, mahigit 25,000 motorsiklo ang naaksidente sa Metro Manila. Ibig sabihin, 22% o isa sa bawat 5 sasakyang naaksidente noon, motorsiklo. Halos 200 sa mga road crash na naitala may namatay. Paalala ng Land Transportation Office, lahat ng rider dapat naka-helmet at closed shoes. Mainam din kung may motorcycle jacket, gloves at padded pants. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Pensyon ng mga taga-gobyerno napunta raw sa ayuda. At yan ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagsingit umano sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2024 National Budget. Itinanggihan ng ilang kongresista, saksi sina Mab Gonzales at Tina Panganiban Perez. Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ipamahagi sa pamamagitan ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program ng DSWD. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, para mapondohan ang AKAP, maraming kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa People's Initiative.
bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista. Kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaanan ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong government worker at military personnel. Nanindigan ng isang kongresista, dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify. You showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan, ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Yung sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggal niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps, kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang imbestigahan, lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng 4Ps budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, TEDMA. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions na gustong amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of Filipinos. If we allow foreign citizens to control, own, and administer the institutions that we are looking at, that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, and spiritual matters. Baka they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally competitive and world-class education to all of these 57 million young people is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Senador Risa Hontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation, that basically that is what ownership would allow them to do. Pero ibang usapan daw kung state university tulad ng UP at PUP. My opinion, cannot sell. No? We are not even allowed to sell, to alienate property natin, real estate, even to another government agency. No? Unless of course it's by act of Congress. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasagip ang 4 na babaeng paalisana papuntang Thailand bilang mga turista pero magtatrabaho pala bilang call center agent sa Cambodia. Babala ng Bureau of Immigration, modus ito kung saan pangako sa mga biktima, hindi sila magbabayad para sa recruitment. Pero bago pa man makaalis ng bansa, may utang na sila sa kumpanya. Natatali umano ang mga biktima at pinapwersa maging scammer at maging bahagi ng sindikato. Paalala ng BI sa POEA o sa accredited recruitment agencies lang maghanap ng trabaho abroad. Hindi na raw magugulat si Vice President Sara Duterte kung dadami pa ang mga testigo, paratang at pag-atake sa kanya. Sagot ito ng Vice Presidente kasunod ng testimonya sa Senado kahapon na kumukuha umano siya ng armas kay Pastor Apollo Kibuloy. Saksi si Ian Cruz. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa 13th Biennial National Convention ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated, hininga namin siya ng pahayag kaugnay sa aligasyong nakakuha siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bag ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron na po kaming nahanda na statements at video para sa sagot namin sa statements ni Rene
and i-release namin mamayang hapon. Thank you, ma'am, sir. Nakakapunta nga kayo dun sa Glory Mountain na binabanggit niyo. Meron na kaming hinanda na statement sa claims ni Rene. Ilalabas namin yun mamayang hapon. Pagsisiwalat ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si alias Rene sa pagdinig ng Senado, nangyari ang umano'y pagbibigay ng armas sa mag-amang Duterte sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy sa Davao City. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Hinihinga namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Habang naglabas naman ng video statement si VP Sara, isinasangtabi ng bise ang mga alegasyon ni alias Rene at sinabing nakagawian na raw sa Pilipinas ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala raw si VP Sara, may tamang panahon para sa lahat at ngayon daw ay dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin, uunahin ko ang Pilipino. Sa pagdinig rin sa Senado, sinabi rin ng isang saksi na hindi umano pinapasweldo at walang benepisyo ang mga empleyado ng SMNI kung saan honorary chairman si Pastor Kibuloy. Itinanggi ito ng legal officer ng SMNI. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, maayos daw na napapasweldo ang staff ng SMNI at masaya daw sila sa pamamalakad ng management. Sa Kamara, nagpalabas ng subpina para sa pagdalo ni Pastor Kibuloy sa pagdinig ukol sa mga paglabag umano ng SMNI sa prangkisa nito. At kapag hindi siya sumipot, upon his next hearing, absent po ulit siya, I would say I think ready po yung committee to seek po to cite in contempt and seek the subsequent arrest po. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Pastor Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Natagpo ang patay, nakagapos ng alambre at puno ng pasa ang isang lalaki sa Tanawan City sa Batangas. Ayon sa mga pulis, hinihinalang pinahirapan muna ang biktima at pinatay sa ibang lugar saka itinapon ang bangkay sa crime scene. Nakilala sa pamamagitan ng kanyang tattoo ang lalaki na dati nang nakulong dahil sa pagnanakaw. Nakonvict na rin siya sa kasong may kinalaman sa droga. At dati na rin siyang kinasuhan ng homicide pero na-dismiss. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang sumbong ng mga Pinoy na mangingisda na may cyanide fishing ang mga Chinese at Vietnamese sa Baho de Masinloc. Ang China naman umalma sa joint patrol ng mga eroplano ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mula Ilocos Region hanggang Mindoro Strait, sabay na nagpatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone ang tatlong FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force at B-52H Stratofortress bomber ng US Air Force kahapon. Ang joint patrol ng dalawang bansa, inalmahan ng China. Ayon sa Southern Theater Command ng kanilang People's Liberation Army, panguudyok ng gulo ang Joint Air Patrol at hayagang hinahype o pinapalaki pa raw ito. Minonitor daw nila ang Joint Air Patrol at nakabantay ang kanilang mga tropa para ipagtanggol ang kanilang soberanya. Pero hindi natitinag ang Philippine Air Force na handa raw ulitin ang Joint Patrol. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise to promote regional peace and security, and of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DFA tungkol sa pahayag ng China. Ayon sa isang security analyst, ang pahayag ng China ay dahil sa nangangamba ito sa pakinabang ng Amerika sa Pilipinas. China is treating us really like as a tributary state, as a vassal state. We would provide the Americas the access
so that they can conduct the necessary military operations against any aggressive actions by China. Ang sumbong naman ng mga Pinoy na mangingisda tungkol sa umano'y cyanide fishing ng mga Chino at Vietnamese sa Baho de Masinloc, ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. If we feel that there is enough ground to do so, we will. The Philippine Coast Guard is currently coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course with marine scientists to look into the reports of cyanide fishing that allegedly destroyed the marine environment in Baho de Masinloc. So right now that is our collective action. At hindi lang daw Baho de Masinloc ang titingnan. Noong nakaraang taon, umikot ang PCG, BIFAR at UP Marine Science Institute sa ilang bahura sa West Philippine Sea. Nakatakda na raw nilang ilabas ang resulta ng ginawa nilang pag-aaral sa susunod na buwan. The UP Marine Science Institute will be conducting a forum for them to disclose to the public the result of their findings in Rosol Reef and Escoda Shoal. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, kailangan ng seryosong factual verification pagdating sa aligasyon ng paggamit ng cyanide bago makapagsampa ng reklamo sa International Court laban sa mga gumawa nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Git naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas, walang basehan ang alegasyon na gumagamit ng cyanide ang kanilang mga mangingisda. Muli rin nilang iginit ang kanilang soberenya sa Baho de Masinloc kahit bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.